Isang asawa ng OFW sa Saudi Arabia lumapit sa programa ni Senator Raffy Tulfo dahil ang asawa niyang OFW sa Saudi ay umuwi sa Pilipinas. Pero sa ibang lalaki, tumuloy. Alejandro, sabi mo umuwi ang iyong Mrs. July 20, ano? Opo, sa Saudi po. Ano ba yon? Schedule na uuwi talaga siya? Finish contract? Siguro po, nung July pa umalis yun eh. Okay. July. Bago pa siya umuwi, tinawagan ka ba niya na uuwi na sabi niya sa siya? akin, nung 18, baka hindi ako makakatawag ng 2 araw, sabi niya. Parang may pumutok, sabi niya na wire, sabi niya. Doon daw. Pumutok na? Wire doon sa bahay nila. Yung tinitira niya sa Saudi. Okay. So, nung July 18, pumoporma na siya o naghahanda na siya para umuwi nun? Siguro po. Ang binigay niyang dahilan sa iyo, hindi siya makakatawag hanggang sa pagdating niya. Hindi ka ba niya binigyan ng detalye kung anong airport siya Hindi po. darating, kung anong oras, kung anong airline, anong flight? Wala. Wala po. Para masundo mo, hindi naman siya nagpapasundo. Hindi po. Hindi ka naman nagtaka, bakit ganon? Hindi naman po. Pero nung Lunes 21 yun, pinaring ko yung cellphone niya. Tapos nalaman ko na, bakit nag-ring yung cellphone mo ngayon, kako? Nasa ibang bansa ka, tapos iba na yung ring mo ng cellphone mo, kako. Sabi niya sa akin, nagtatrabaho ako, sabi niya. Ang alam ko na, dito ka na sa Pilipinas, kako. Anong araw ito? Sabi mo, dumating siya July 20. Anong araw na pinaring mo yung telepono niya? 21 po. Kasi, So ano sabi pa rin niya? Nasa Saudi pa rin siya? Opo. Pero nung pinaring ko siya, iba yung ring ng telepono niya eh. Dati yung ring sa Saudi, iba yung tunog niya. So madalit sabi, noong 21, sinasabi pa rin niya hindi siya nakauwi. Opo. So doon pa lang parang Oo, nangina. nagsisinungaling na siya, Opo, di ba? opo. Ano mo nalaman na nakauwi na pala siya? Tumawag doon sa kapitbahay namin, yung barkada niya. Hindi niya alam na binibidyohan siya. Hindi niya alam na binibidyohan siya. Opo. Nag-video call sila, tapos binidyo ng isang kasama doon na nandun siya nakahiga kasama yung lalaki. Sino yon? Kilala mo kung sino? Yan yung kinakasama niya ngayon po. Kanino mo nakuha yung litrato na yan? Sa kaibigan niya po. Kaibigan niya, pinadala sa iyo. Nagmamalasakit yung Opo, kaibigan opo, niya. opo. Nung nakita mo yung litrato na yan, anong ginawa mo? Umiyak lang kami, tapos nakita lang mga anak ko. Umiyak din. Nakita ng mga anak mo. Opo. Nakausap mo pa siya uli nung pagkatapos mo makita yung litrato na yun at Hindi na sumasagot eh. hindi na sumasagot hanggang sa pagpunta mo rito ngayon. Opo. Si Ma'am Mary Grace po ay patungo ngayong Pangasinan pero sumagot pa rin po siya sa tawag natin. Magandang hapon po, Ma'am Mary Grace. Hello po, ma'am. Nung dumating ako dito sa Pinas, oo, inaamin ko, hindi ko sinabi yung saktong date ng pag-uwi ko kasi biglaan po yung pag-uwi ko. Kasi po, kahit ako, hindi ko po akalaing makakauwi ako ng ganong date. Kasi po, wala po talaga akong pambili ng ticket. Anong araw ka dumating, Mary Grace? Dumating po ako dito sa Pinas sa July 20 ng gabi. Sino Yes sumundo sa'yo? Sabi rito ni Alejandro, hindi raw nila alam kung anong oras ka darating, anong araw. Sino Wala sumundo talaga, sa'yo? Sir, wala talaga silang kaalam-alam sa akin kasi if ever na tumawag sila kung malapit na lang sahod ko, tatanungin nila kung nagsahod na ba ako. Hindi man nila ako tinanong kung kumusta ba ako, kung kumakain ako. Wala. Basta pag tumatawag yung mga yan, sahod ko lang kailangan nila. Wala silang pakialam sa akin kung ano dinadanas doon. Ngayon, Okay. yung taong tinutukoy niya, yan ang tumulong sa akin para makauwi. Siyang bumili ng ticket ko pa uwi. At Ayan. yan sinasabi niya, hindi ko yan kinakasama. Nakipagkita lang ako doon sa mismo sa kanya nung araw na yun. Siya ang tumundo sa akin. Hindi ko yan tinatago sa kanya. Pero nung nalaman niya na tumawag siya sa akin, sa number ko, sinabi niya, nauwi ka na? Pinatay ko nung araw na yon. Pero nung araw na yon, kinausap ko pa yan. Huwag niyang sasabihin na hindi ko siya tinawagan, ever ko siyang tinawagan nung nauwi na ako dito. O sige. Sinabi ko sa kanya, uuwi ako ng Pangasinan, mag-uusap tayo. Kung gusto mong magayos tayo, punta tayo ng barangay, doon tayo magayos. Saan ka nagtuloy nung pagdating mo? Sumama ka ba doon? Sir. Anong pangalan nung lalaki sa litrato, yung nakahubad? Si Richard, sir, sumama ako doon, sir. Sumama ako sa kanya, sir. Siyang sumundo sa akin. Siya rin bumili ng ticket ko pa uwi. Binigyan niya akong pera pa uwi. Anong konsiderasyon nung pagbili niya ng ticket sa iyo? Meron ba kayong relasyon? Nakilala ko lang kasi siya sa social media. Nung time na yon, Tapos nagkaroon na kayo ng parang, ayan. nag-stay po ako sa kanila ng 2 araw. So Yes hindi mo po, naman sir. tinatanggi na may relasyon kayo? Hindi ko naman tinatago yan, sir. Nag-stay talaga ako sa kanya 2 araw, sir. Pero hindi ko siya kinakasama kasi ayaw ko na pong
Yung bang sakit ng ulo, sir? Yung asawa kong yan, sakit sa ulo ko. Maghanap pa ako sakit ulo. Teka, may anak ba kayo, Alejandro? Meron po, 3 po. Tatlo po anak namin, sir. Malalaki na. Priority ko ngayon, anak ko lang. Pero yung sa kanya, wala na akong pakialam. Hindi na rin kami babalik sa dati niyan. Kung sa anak ko, sir, anak ko. Lahat ng sahod ko, almost 2 years. Ni piso, wala akong tinira. Lahat pinadala ko sa kanila. Kamusta naman ang kalagayan mo doon sa kay Richard ngayon? Wala na ako doon, sir. Wala Balik na? ako. Oo, sir. Matapos kang bilihan ng ticket, kauli-ulian lang ninyo yung nakulang kayong litrato na nakaubad pa siya. Yes, sir. Yes, sir. Yan lang. Oh, yun lang. Yun lang ang kabayaran nung pagbili niya ng ticket sa'yo. Yes, sir. So wala na kayo ngayong relasyon. Wala na, sir. Sir Alejandro, yan, narinig mo. Inamin naman ni ma'am na binili ka siya ng Inamin ko, ticket sir. at marami siyang Hindi ko yung reklamo tinatago. laban sa iyo. Anong reklamong sinasabi mo? Wala akong namang ginawa sa'yo. Ikaw na una. Wala akong ginawa sa'yo. Wala akong ginawa sa'yo. Isa pa lang anak natin, lola ko. Wala Lola akong ko, ginawa nanay, sa'yo. lumay. Halos magdara pa Ay, ako nako. dun sa pag-aaral sa Ay, mga nako. anak natin. Ay, nako. Kaya ako nakagawa ng mali. Nakagawa ko ng mali sa barangay natin ng dahil sa'yo kasi patugan ka. Palainom ka. Noon ginawa ko ang Ako, lahat. sinasabi Wala ko, kang di ba, trabaho. sabi ko noon? Hanggang pinag-aral ko yung mga anak natin. Mga utang mo, mga asa, mga card. Ay, nako. Akong Wag ako. nagbayad. Wag ako. Wala kang kahit ano kahit doon sa bahay paimbestigahan natin. mo wala doon sa kang pera Balogo. doon. Eh, nako. Bistigan mong Balogo, marami kang utang. Akong nagbayad. Ma'am Mary Grace, actually po kaya nagpunta rin dito sa aming tanggapan itong si Sir Alejandro ay nais po niyang makipag-ayos sa'yo para po yung mga bata is lalaking mayroon pong mother at mayroon pong father, buo ang pamilya. Oh, Ma'am. ma. Please Ma'am, lang, ma. sir. Balik ka na sa amin para mabuo yung pamilya natin. Pakinggan niyo po ako. Hindi po ako lalayo sa mga anak ko. Mananatili po ako sa bahay ng mama at papa ko, mga kapatid ko. Yung obligasyon ko sa mga anak ko, alam ko. Kasi nagpaaral ako, pinakalis ko mga anak ko. Dalawang taon lang yun. Dalawang taon lang. Nagparal ka lang ng 2 taon. Susumbat mo pa yan. Diba gusto mo? Susumbat mo pa yan. Diba gusto mo ayusin ko? Hindi ko tatalikuran yung mga anak ko. Anak Paano ko mo hindi yun. tatalikuran? Tinalikuran mo na nga sila. Tumatawag sila, ayaw mo silang sagutin. Ay, nakakausap ko sila. Ikaw lang Hindi mo sila kinakausap. Ay, nako. Nakausap ko Binababaan mo sila ng telepono. Huwag kang gumawa ng istorya. Babalik ta rin mong istorya. Sinungaling ka talaga eh. Ikaw sinungaling. Kahit tawagin mo si nanay. Nandun si Mukong kahapon. Kausap ko. Kahit Nalaga niya isang kausap mo si beses nanay. Alam niyang kaano mo. Ay, Huwag ako. Ikaw, narinig namin, nananawagan ka na gusto mo magbalik siya. Opo. Handa ka bang kalimutan lahat ng mga yung sinasabi mo na pagkakamali niya? Opo. Gusto ko pong magbalik yung asawa ko para mabuo yung pamilya ko. Yung Kakalimutan ko pamilya. na. So ang layunin mo ngayon, handa mong kalimutan lahat kung ano man ang naging diferensyahan ninyong dalawa, Opo. basta mabuo lang ang pamilya. Opo. So yan ang posisyon mo ngayon. Mary Grace, nandito ngayon yung anak mo, si Mark. Opo. Ma, di na ba kayo uuwi dito? Okay. Ma, di na ba kayo uuwi? Eh, nako. Ang kulit nyo. Sinabi ng pauwi na ako dyan, di ba? Pauwi? Oo, pauwi na ako. Magtanong ka doon kay nanay. Tanongin mo si nanay. Sabi ni nanay, hindi ka daw uuwi. Eh, pauwi ako. Kailan ka uwi, Grace, para maliwanagan naman si Mark? Pauwi ako nga, sir. Pauwi ako ngayon. Nasa biyahe na ako ngayon eh. Okay, handa ka naman kausapin si Alejandro. Base dun sa pakiusap ni Alejandro rito sa amin sa programa na kung pwede magbalik ka na raw sa kanila para sa pamilya ninyo. Yun ang pakiusap niya ngayon. Hindi ko po may papangako sa asawa ko, sir, na babalik kami sa dati. Pero sa mga obligasyon ko sa anak ko, gagawin ko po lahat para sa mga anak ko. Sige, ganito na lang siguro hingi tayo ng tulong sa barangay para sila ang mamagitan. Kasi mahirap Yes, naman. sir. Doon na lang. Mahirap Doon naman, na lang Grace. sa barangay, sir. Mag-usap kami doon sa barangay. Yun na Sinabi nga. ko na yan sa kanya. Mag-usap kami sa barangay eh. Ganun na lang Kasi alam mo, mahirap sir. naman kung walang mamamagitan sa inyo. Humingi muna tayo ng tulong kay Chairman Urbano de Los Angeles para naman siya mamagitan. Kasi sabi mo, pauwi ka na. Siguro mga bukas, pwede na kayo mag-usap. Tatanungin lang Yes, natin sir, kung bukas. available si Chairman. Bukas na, sir. Doon kami mag-usap sa barangay. Okay. Chairman Urbano de Los Angeles, Barangay Balogo, Binmali, Pangasinan. Siguro naman nasusubaybayan mo na yung pag-uusap namin dito. Ang gusto sana namin muna mangyari is pagharapin sa inyo si Alejandro at yung mga anak niya
kasama na si Mary Grace Peronce. Yes po, sir. Yes Opo, po, sir. kailan po kaya kayo available, Chairman? Bukas po, bukas po, sir. Pwede po kami, sir. Opo, kasi pauwi na po si Mary Grace dyan sa inyo. Iaayos na po namin ngayon. Kakausapin na po namin siya para magharap po kayo sa barangay bukas. Ano po magandang oras po? Hapon na po. Kung ano pong available po nila, sir, pwede naman po ako ng umaga. Okay, salamat sa availability nyo, Chairman. Ayan, Rio, ayusin natin na kung pagharap sila, no? Yes po. Tulungan na natin makabalik si Sir Alejandro sa Bimale. Ngayon din, Sir, bumalik ka na ron. Antayin mo na si Mary Grace, ano? At sasamahan din po kayo ng aming reporter para po masubaybayan kung ano itong mapag-uusapan ninyo Paano kung dito sa barangay. Kwan, sir, ay, ang usapan sa barangay, sabi ng asawa ko, magkikipaghiwalay na ay. Yun nga ang pag-uusapan ninyo. Either maareglo kayo or magdesisyon na siya na ayaw na talaga magkahiwalay. Meron pang remedyo dyan, legal na remedyo. Di ba? Kaya lang, kailangan maayos ang pag-uusap ninyo. Kung maghihiwalay kayo, it's either unang-una, separation in fact, yung tinatawag natin. Wala munang annulment. Basta, separation lang. Hindi kayo magsasama muna. Pero ang mga maraming legal complication kasi si Ma'am umamin na nakikiapid. Opo. O, depende sa iyo. Kung gusto mo mag-file ng kaso, pwede ka mag-file ng kaso. Mga ganon. Pero idaan muna natin kay Chairman para maganda usapan. Merong namamagitan sa inyo. Mark, bukas sumama ka, 3 kayo, no? Sumama ka sa father ninyo, punta kayo kay Chairman bukas. Doon makakaharap nyo ang iyong nanay at mag-usap-usap kayo ron. Gusto ko sana buo kayo para maayos natin ito. Mary Grace, ganun din sana, no? Bukas, tumupad ka sa usapan, haharapin kayo ni Chairman Urbano de Los Angeles para po Yes, sir. pag-usapan po ninyo. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ayun. Rio? Opo, pero paalala lang din po, Ma'am Mary Grace, na hindi ganun kadali tumalikod sa isang commitment, lalo na po nakasal kayo ni Sir Alejandro. Pero gaya nga po ng Alam ko sabi po ni yun, Atty. sir. Dan, opo, sasamahan po namin kayo dito sa tanggapan po ni Chairman de Los Angeles sa Barangay Balogo. Ayan, Sir, sasamahan po kayo ng aming reporter. Schedule po natin yan. Kung bukas na po agad, papasamahan po namin kayo para mapag-usapan na itong problema ninyo ni Ma'am Mary Grace. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi. Ngayon din, tulungan ka na namin na makauwi, sa Binmali para makaharap kayo bukas kay Chairman. Opo. Sige, maraming salamat din sa iyo. Salamat po. Ang masasabi ko ay naku na lang kay kabayan. Mas inuna mo pa ang kabit mo kaysa sa asawa mo at mga anak mo. Diring-diri ka na sa asawa mo dahil may lalaki ka na at may ginagawa kang kalokohan. At ngayon ay ikaw pa ang piling biktima.